So, continue tayo doon. So, sabi natin kung ano yung purpose natin, yung principles, yung objectives natin, ano yung first aider. So, as I have told you, ito nga yung first aider natin, kailangan competent ka at kailangan pagka ikaw ay nag-perform nito, in-implement mo, in-apply mo itong natutuhan mo, kailangan meron kang certificate na certification, valid certification na ikaw ay nag-training dito. Tapos competent ka na gagawin nito. So, ito yung mga roles and responsibilities. Kailangan, number 1, is to assess yung situation quickly and calmly. Protect mo yung self mo. Mag-prevent tayo dun sa infection. Kailangan kung paano natin gawin yung infection prevention. I-reassure and comfort natin pasyente. I-arrange natin yung pasyente natin for help. If necessary, ililipat natin siya. So, going forward, may mga training tayo, as I said, yung mga binibigay ng mga Red Crescent, Red Cross, some of them, nagbibigay sila ng free. And some, nagbibigay din tayo ng a little off, yung parang, ano yun, yung hindi naman bayad, yung nag-share lang tayo, nagdo-donate. So, yung mga first aid training requirements, ito nang gagaling sa mga American Heart Association, yung different countries, meron silang mga different na bodies, accredited bodies. So, yung first aider, pag ikaw nakatapos ka ng competency mo, yung certification mo ibibigay sa'yo, bibigyan ka nila ng certificate at meron doon yung full name, Emirates ID, full name ng training, yung date and expiry, awarding body, lahat yon. And nagbibigay din sila ng training requirement for nurses kasi yung mga nurses may license na under the health authority. So, pwede din silang mag-first aid, pwede din silang bigyan ng another certification. Sa stopping naman, as I told you, meron tayong ratio na tinatawag. Kung halimbawa yung isang one first aider dun sa less than 50 or yung one first aider per 50 employees sa work site. Okay, yung ambulance timing natin, as I told you, may initial tayo na dapat 3 minutes dumarating yung ating response time, yung dumarating yung ambulance. Pero sa workplace, pagka nandun yung ambulance, mga 10 minutes. Or pag manggaling sa labas, may external siya, darating siya ng 15 minutes. Infection control. Sabi nga natin, yung infection control, yung first aider tayo, kailangan alam natin yung how to be exposed. Paano tayong iingatan yung sarili natin. We will use PPE, tapos yung mga skin penetrating injury, paano natin i-manage. So, halimbawa, yung mesocut, kailangan paduguin natin ito, i-gently squeeze mo yon, run under running water, apply antiseptic solution, and sterile dressing. The same with management ng exposure. Halimbawa, may dugo nag-splash sa iyo, sa mata mo, so kailangan i-rinse natin ito ng water, yung clean water. Kung yung namang blood, napunta halimbawa, nag-splash dun sa bibig mo, so kailangan immediately i-wash mo to. Kung blood or body fluid, kailangan, sabi ni doktor, mag-seek ka ng medical assistance, either na bigyan ka ng immunization or bigyan ka ng professional counseling.
Employee na may suspected or diagnosis, binibigyan natin ng immunization, proper PPE, at saka ginagawa ng blood test. Hazardous math, may training kailangan ng first aider, tapos yung advice na use ng PPE. So other first aiders na ginagawa natin, yun na nga, kailangan number 1, meron tayong, dapat dumating tayo doon sa place ng promptly. Tapos kailangan yung mga pasyente natin o yung mga kasama natin na injure, kailangan ma-transfer sila sa nearest na facility. Yung mga documentation natin, kailangan lahat yun accurately. May date, time, kung ano nangyari, kung um, kung how bad yung pasyente na naapektuhan. Tapos yung first aid and other medical treatment natin, meron tayong standard form na from OSHAD na dapat nating i-fill up. Communication, yung first aid natin, kailangan nandun tayo, may mga signage. Pinakita ko sa inyo kanina, may signage tayo, yung kulay green, ito yon. So ito, ibig sabihin, emergency escape or first aid sign. Doon sa mga healthcare facility, merong ganito sa mga exit sign. Kasi emergency escape ito para sa first aid o first aider. So, yung mga contact information, dapat kailangan i-document natin and reporting tayo sa OSHAD. Yung designated first aider, siya ang magre-report sa OSHAD regarding dun sa injury. Documentation, kung paano natin siya i-document, cause of illness, complete date time, yung people na nag-support, at anong treatment ang ibinigay mo. Going to first aid kit. Ano ba yung mga first aid kit natin? Ito yung kit na nakalaman yung mga ginagamit natin for a first aid measure. So, meron din tayong log registry. Nire-register natin lahat ng mga injured na mga or casualty sa ating occupational place of work. And what must first aider do? Assess situation quickly and calmly, protect yourself, prevent cross-contamination, comfort and reassure, assess the casualty, give early treatment. Paulit-ulit, iisa lang yung pinag-uusapan natin. Arrange the appropriate help and never leave the casualty alone. Action plan, again, assess the situation, safety of yourself, assess the casualty, treat the casualty, arrange to remove to a safer place or to nearest hospital, communicate the status, and document and make report. So, key skills. So, we have the ABCD of first aid. A is for airway, breathing, circulation, and bleeding. Okay? And priority using this, breathing, bleeding, and bones. First aid kit. Ano yung first aid kit natin? Siya yung lalagyan ng mga ginagamit natin for the first aid measure. Okay? So, a box yun or a first aid kit. So, itong lahat na to ay laman noon. So, may checklist tayo na gagawin kasi kailangan natin i-check natin whether ito expired o wala ng laman. So, kailangan our first aid is always complete and ready to go. Paglakad nyo, merong may nangyari sa pasyente, ask someone to bring the first aid kit. Ito, may mga dressing siya, bandages, PPE. Ito yung maliliit na I will just give you more. And the most common injuries. Ano yon? Meron tayong 7. What are the most common injuries na kailangan ng first aid measure? Number 1, we have the cuts, the burns, insect bite or sting, sunburn, nosebleed, sprains, strains, and tears,
and fractures. Ngayon, pagka tayo return demonstration sa physical assessment natin, so yung mga first aid measure, we will know how to do it. Like for example, yung fracture. So kung paano tayo maglalagay ng bandages. Paano nating i-apply. So paano tayong maglalagay dun, paano natin gagawin yung nosebleed. Okay? So ano ang gagawin natin do sa first aid measure ng may nosebleed? Okay, so yung mga yon kailangan nating pag-aralan. Sprains and strain. Anong gagawin mo? Like for example, si Sheila. O, tatawagin ko si Sheila. Sheila, paano ang gagawin mo pag first aid mong measure sa sprain? So yon. So you have to wrap the band-aids, tataas mo yung panong pasyente, lalagyan mo ng ice pack. So yon ang gagawin natin. Okay? First aid, responding to emergency. Pag nag-nosebleed, anong gagawin ni Joy? So yun, iuupo ni Joy yung pasyente na naka-sit upright, with ipipinch niya yung nostril, tapos yung cold na compress, ilalagay niya either sa forehead. Yun. So, yun yung mga gagawin nating first aid measure. Sunburn, it's only for kung meron tayong cold compress at saka yung ating aloe vera and ibuprofen. Insect bite, so anong dapat natin gawin sa insect bite? So, with your nails, i-scrape mo ng konti dun sa skin, you try to remove it. Okay? So, yung itong mga ito gagawin natin. Burns, kung paano natin i-apply yung cold running water doon. And the cuts, kung paano tayo magdi-dress. Kung paano natin siya i-stop yung bleeding. Kung paano tayong maglalagay ng dressing, wound dressing. Okay? So, now we have done. Ano natin ngayon, yung complete na first aid natin, responding to emergency. Okay, so okay ka na, Jamaica? At least na nagkaroon ka ng idea na summarize natin ulit. Okay, so I will be sending now itong ating first aid at saka itong body mechanics last week, para idagdag nyo dun sa pag-aaralan ninyo. Okay? So, any more questions? First aid natin. Common injuries, first aid measures, first aiders. So, once you completed yung inyong training, you will be given a certified training certificate for first aids. First aider. Any more question? Any more additional? Any more additional to add? Meron pa? Kung wala na, mag-i-end na tayo. Thank you again for listening. Thank you for your time. So hopefully, doon sa lesson 4 natin next week, hindi pa. After we finish this, physical assessment na tayo doon sa classroom. Okay, so magkikita na tayo finally. Yes. Doon tayo sa classroom at ipapakitang gilas na natin yung return demonstration natin kung paano tayo kumukuha ng vital signs. Kung paano tayo nag-hand hygiene. Kung paano tayo itong first aid nating measure. Bed making. What else? Positioning. Body mechanics. Okay? So lahat na yon gagawin natin sa ating lesson 4, physical assessment.
Ready na kayo? Laban lang. Daw. Laban lang, Laban ma'am. lang. Lahat tayo, lalaban tayo. Hanggang makatapos tayo, okay? So, kailangan tapusin natin ito. Mahaba man, merong naghihintay sa inyo at the end of the rainbow. Okay? Para magkaroon tayo ng another hope for a brighter future. Okay? So, anything more? We will end our Zoom. So, maraming salamat sa inyo. And the next week, yung ating management of medication. Okay? So, kung paano naman tayong magbibigay ng aasistihan natin yung nurse natin sa pagbibigay ng gamot. And we will try kung paano yung sa mga diabetic management, kung paano tayong mag-a-assist dun sa pasyenteng nag-i-inject ng insulin. Okay? So lahat yun, exciting ba? Exciting yung journey natin? Diba? Even sa bahay ninyo, magiging very proud yung mga magiging mahal nyo sa buhay. Sabi ko nga, si Lola nag-i-inject ng insulin. Aba, siguro si Eden na yung mag-i-inject. Diba? Competent na kayo nun na gumawa lahat niyan. Or si Joy na yung kukuha ng blood pressure. Diba? Hindi na tatawagin yung kapitbahay pakukuha ng blood pressure. Si nanay. Diba? We are proud. So excited. I'm so excited for you na makatapos tayo. Okay? Sana maging excited din kayo, ha? Oo, ma'am. Excited po talaga. Ma'am, mixed emotions. Ano? Mixed emotions. Excited. Mixed emotion. Lalong-lalo na sa next level. For the retirement. Sabi nga, laban lang, di ba? Laban lang, ma'am. Laban lang tayo. I hope everybody makatapos tayong lahat. Okay? Matatapos na lahat. O sige na mga anak. At ako'y, meron pa akong mga assignment din. Ay, naku. So gagawa Salamat, din tayo ng ma'am. assignment. Pasensya na po na late. Walang problema. Okay lang sa atin yan. Hanggang meron tayong pinag-uusapan. Okay lang tayo. At least Okay? nakahabol. Kagaya ni Jamaica na pagbigyan natin, at least nakahabol siya dun sa summary. Okay? So, just go through dun sa ating material. Okay, Jamaica? Salamat, ma'am. Okay. So, thank you for listening. Ingat kayo. Good night. See you next Good night week. po. Okay. Good night. Bye-bye. Bye. Bye, ma'am. Bye you.